Ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ay naitatag noong Pebrero 2019 matapos pagtibayin ng mamamayan ang Bangsamoro Organic Law sa isang makasaysayang plebisito. Ito ang bunga ng ilang dekadang pakikibaka at usaping pangkapayapaan sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front at ng pamahalaan ng Republika ng Pilipinas, isang pagkakataong nagbigay sa Bangsamoro ng karapatang pamahalaan ang sarili at tugunan ang matagal ng suliranin ng rehiyon. Ngunit kasabay ng bagong simula ay isang napakalaking hamon. Bago may tatag ang Bangsamoro government, ang rehiyon ay kabilang sa pinakamahirap sa bansa. Mataas ang antas ng kahirapan, kulang ang mga serbisyong pangkalusugan, edukasyon at social services. Mataas ang infant at maternal mortality at maraming pamayanan lalo na ang mga nasa malalayang lugar ang matagal nang naiiwan sa pag-unlad. Sa pamumuno ni Alhaj Murad Ibrahim bilang kauna-unahang Chief Minister, isinulong ng MILF-led Bangsamoro government ang isang pamahalaang nakabatay sa prinsipyo ng moral governance. Mula Marso 2019 hanggang Marso 2025, katuwang ang Bangsamoro Parliament at mga kasapi ng MILF Central Committee isinakatuparan ang mga probisyon ng Bangsamoro Organic Law at ng mga pangunahing kasunduang pangkapayapaan sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga batas at pagsasakatuparan ng mga proyektong naglalayong maghatid ng mas maayos, mas tapat at mas makatarungang pamamahala. Hindi lamang nito binigyang direksyon ng bagong pamahalaan, naging daan din ito upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamayanan, mapalawak ang paghahatid ng mga pangunahing serbisyo at maisulong ang matagal ng hadikain ng Bangsamoro para sa kapayapaan, kaularan at karapatang magpasya para sa sariling kinabukasan. Unti-unting nagsimulang makita ang mga bunga ng mga pagbabagong ito. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba ang poverty incidence ng BARM mula 52.6% noong 2018 tuong sa 28.0% noong 2021 at 23.5% noong 2023. Kasabay nito, naitala ang 7.5% economic growth noong 2021 at 4.3% noong 2023. Mga palatandaang unti-unting lumalakas ang ekonomiya ng rehiyon at lumalawak ang mga oportunidad para sa mamamayan. Ang mga bilang na ito ay hindi lamang mga numero. Sumasalamin ang mga ito sa mas maraming pamilyang nakaahon sa kahirapan, mas maraming batang nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral, mas maraming komunidad na naabot ng mga pangunahing serbisyo, at mas maraming Bangsamoro na nagkaroon ng pag-asang bumuo ng mas maayos na kinabukasan. Sa unang pagkakataon, hindi na ang Bangsamoro ang pinakamahirap sa rehiyon ng Pilipinas. Hindi ito bunga ng isang pangyayari lamang. Ito ay bunga ng ilang dekadang pakikibaka, ng kapayapaang pinaghirapan, at ng isang pamahalaang nagsikap isalin ang mga adhikain ng Bangsamoro tungo sa batas, programa at serbisyong may konkretong epekto sa buhay ng mamamayan. Isang tagumpay na inaalay sa mga mujahidin at mujahidat, sa mga lider na nangarap ng isang mapayapa at maulad na Bangsamoro, at sa bawat Bangsamoro na patuloy na nagsisikap upang mapanatili ang kapayapaan, dangal at kaularan para sa susunod na henerasyon.